Right guys, so day 4 na ng ating challenge dito. So discuss ko lang dito guys yung mga nangyari as well as yung trade history. Ayan, position history natin. So meron tayo ditong mga loss and na TP yung setup natin. We have some take profits. Papakita din natin dito guys yung spark lines sa my home tab, no, kung ano na nga ba yung itsura niya. So discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? Puntahan muna natin itong trade history natin. Stop out ako, wala tayong positions ngayon. We'll share other pairs siguro mamaya, mag-open ulit ng positions. So punta tayo dito. Ito, I got stop out kay Bayo, no? Mamaya explain ko na lang ito. We have some profits kay Bayo, total of 0.29, no, kasama ito. Itong dalawang to. Solana as well, we have some profits. OKB, we got stop out kay Solana. OKB, we got stop out, or I think early exit ko ito. Since upon observation dun sa chart ay nagkakaroon na siya ng invalidation, no. So lumalayo na dun sa bias ko, so I decided to exit. So pwede ko dito pala makita yung pinaka-analysis natin na dito. Ayan. So for the past 7 days, ito yung spark lines. We have negative. Ayan, makikita natin. We have 0.1. Nagka-profits tayo 0.4 noong 20. So ngayon is day 4 guys, na ito makikita natin dito. Ayan, isa sa mga magandang trades natin dito is yung Bayo tapos Ethereum. So yan yung isa sa mga magandang trades natin na meron tayong profits, no? Ito negative natin Solana and OKB. So yan yung pinaka PNL analysis natin the last 7 days. Andito naman makikita natin day 1, day 2, day 3. So day 3 medyo okay yung naging results natin. Day 4 today, ayan, so 0.2 we got stop out. And let's go back muna tayo dito. So papakita ko lang dito guys yung itsura ng spark lines. Punta tayo dito sa my home tab. Ayan. So nag-up tayo ng 1.29. Tapos stop out doon sa setups na ginawa ko kagabi, no. So kagabi lang din yung setup na yun. So right now ito 1.02 USDT. Pinakamataas natin 1.29. So balik muna tayo dito sa may trade tab. Ayan. So dito guys, no, isa ito sa mga trade ko, itong Bayo. Pero unang trade ko dito, momentum play, since nagkaroon ito ng bagong listings, I think Upbit sa Korea. So nagkaroon ito ng pag-angat ng presyo, no? So sa 15 minutes time frame, maganda yung kanyang structure dito, no. So yung setup natin, yung profits tayo is that 0.103 around this area, tapos na TP natin dito, no, dito sa zone na ito. Ayan. And then yung play ko na sunod ay doon ulit sa support sana, no, dito sa zone na ito. Pero mas nagkaroon pa ng sell off. So na stop out tayo. Meron akong setup dito, I think 98 yun eh, dito. And then SL ko tinamaan niya. So we can check. Ayan. Tapos dito sa may paper icon na merong small clock. So entry price ko pala is 0.0997. Exit price is ito. So 0.9185. I got stop out. Ito yung naging negative natin. So yung setup natin kahapon, ito yung day 3 setup, no. Entry price natin 0.103, exit price natin is 0.1133, no. So 10% up from entry price. So ngayon ay balik ulit tayo dito. Meron ako ditong na screen ulit, which is yung si Zora na lang. Ayan. So check natin ito. Let's
try to contest it. Again guys, no, itong application na ginagamit natin ay not yet registered dito sa atin. Hope you understand that, as well as I just want to answer your questions dito, share my experience, acknowledge yung mga questions ninyo, especially dito sa challenge natin na nagre-request 1 USDT. Kung ano nga ba yung magiging results, performance, and yung magiging outcome neto, no? So, dito pinapakita ko yung pinaka-risk and reward para mas maganda tayo dito na informed decisions as well as ideas na rin, no? Kung paano nga ba nag-work at para masagot ko yung mga questions niyo dito. So, yun lang. Itong video natin today is just for ideas lang, no, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. You can explore this app if you are interested. Yung official global link naman lalagay ko sa description ng video na ito if you are interested, or you can scan that code na nasa screen. So, yeah, ito. So, check natin ito. And then, punta tayo dito sa may chart niya. Ayan, umangat na pala siya. 15 minutes time frame. Masyado ng mataas. Pero limit order ko na lang siguro sa 98. Maybe 98,800 na lang. 98.80. So, let's go back. Limit order 10x. Check natin kung magpo-proceed siya. So, dito 0.09880. Ayan, 25%. Ayun, so pwede ito. And then let's buy long dito, confirm, tapos set natin dito sa my orders yung pinaka TPSL, no. Ayan. So 10x, ito yung magiging profits natin. Ayan, so 10%, tapos ito yung magiging profits natin, 8%, ito yung magiging loss natin. So confirm. And wait na lang natin ito kung ano nga ba yung magiging results dito. So, ito yung pinaka-setups natin. So, right now, yung napili natin kanina na isa is hindi pwede 10x, no? Kailangan 20x. So, I skip yung coin na yun. Itong kay Zora, na-screen ko ito sa ano din natin eh. Masyado nang umangat pala sa desktop natin. So, crossing ng VWAP tas 50 EMA. Tas we can see some decent volume dito. We can add volume indicators pala dito, guys, no? Or kahit MACD. So, dito lang. Ayan, search mo lang dito, volume. Ayan. Ayan, volume. Added na siya sa chart. Ito. So, we can see some decent volume dito, especially sa 1 hour. Ayan. And then, respected yung EMA 50 natin sa 1 hour time frame. So, yun yung pina-setups natin. At kung sakali man na mag-again sa bias natin yung price action, we set SL naman doon. No? So, ito na double na. Let's delete muna. So, yun. Hope you get some updates today, insights. And feel free to comment lang sa comment section ng video na ito kung meron kayo mga feedback questions dito, guys. So yun lang, kita tayo sa day 5. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.